Minsan, naisip mo na ba kung ano ang pinakaunang laruan na tunay mong minahal? Hindi yung pinakamahal, hindi yung binili sa tindahan, kundi yung laruan na kahit simple lang, pero hindi mo makalimutan hanggang ngayon. Kung isa ka sa mga batang lumaki noong dekada 80 o 90, malamang may ganun ka ring alaala. Isang laruan na may kwento, isang laruan na may kasama, isang taong tahimik na nagbigay nito sa'yo, hindi para ipagyabang, kundi para pasayahin ka. Ngayong gabi, samahan mo akong balikan ang isang simpleng alaala, isang laruan na hindi nabili, kundi ginawa, at ang pagmamahal na nakatago sa bawat piraso nito. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Ang laruang ginawa ng aking ama. Noong dekada 90, sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan at ng mga punong niyog, simple lang ang buhay. Walang mamahaling laruan, walang gadgets, at lalong walang internet. Pero kahit ganoon, punong-puno ng saya ang bawat araw. Isa ako sa mga batang lumaki sa ganoong panahon. Ang aming bahay ay yari sa kahoy at pawid, nakatayo sa gilid ng isang makitid na daan na tinatahak ng mga kariton at bisikleta. Tuwing hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, makikita mo akong nakaupo sa may hagdan, tahimik na nagmamasid sa aking ama. Ang aking ama ay hindi mayaman. Isa siyang karpentero, tahimik, masipag, at bihirang magsalita. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, bakat ang pagod ng maghapon na trabaho. Pero sa tuwing siya'y umuwi, may dala siyang kakaibang kapayapaan sa bahay. Isang gabi, habang ako'y nakatingin sa kanya, napansin niya ang aking tahimik na pagtingin. Hindi siya nagsalita. Sa halip, ngumiti lang siya ng bahagya at naupo sa may tabi ng lumang lamesa. Kinuha niya ang ilang piraso ng kahoy na tila tira-tira lamang sa kanyang trabaho. May ilang pako, isang maliit na martilyo, at isang matalim na kutsilyo. Sa ilaw ng kasera, nagsimula siyang gumawa ng kung ano. Tahimik lang akong nanonood, habang ang hangin ay marahang umiihip at ang mga kuliklik ay nagsisimula ng umawit sa gabi. Unti-unti kong nakita ang hugis ng kanyang ginagawa. Isang maliit na truck. Hindi perpekto, may konting tabingi, may kaskas at hindi pantay ang gulong. Pero sa bawat hampas ng martilyo, ramdam ko ang pag-aalaga. Hindi niya ako tinawag. Hindi niya rin sinabi kung para saan iyon. Pero alam ko. Pagkatapos ng ilang sandali, iniabot niya sa akin iyon. Isang simpleng laruan na gawa sa kahoy. Tinanggap ko iyon na may halong hiya at uwa. Hindi ako nakapagsalita noon. Hindi ko alam kung paano ipapakita ang saya ko. Pero sa loob ko, may kung anong init na kumalat. Isang pakiramdam na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Mula noon, araw-araw kong nilalaro ang maliit na truck na iyon. Dinadala ko sa kalsada, sa ilalim ng punong mangga, at kahit sa loob ng bahay, kahit umuulan, kahit mabasa, hindi ko iyon iniiwan. Hindi dahil ito ang pinakamagandang laruan, kundi dahil ito ay galing sa kanya. Lumipas ang maraming taon.
Unti-unting nagbago ang lahat. Ang baryo ay nagkaroon ng kuryente. Ang mga bata ay nagkaroon ng bagong libangan. At ako ay natutong mangarap ng mas malayo. Dumating ang panahon na kailangan kong umalis. Mag-aral, magtrabaho, at harapin ang mundo sa labas ng aming simpleng tahanan. Sa paglipas ng panahon, parang naiwan ko rin ang ilang bahagi ng aking pagkabata. Kasama na roon ang maliit na laruan. Hanggang sa isang araw, matapos ang maraming taon, napagdesisyonan kong bumalik. Bumalik sa bahay na minsan naging sentro ng aking mundo. Tahimik pa rin ang baryo. Naroon pa rin ang mga punong niyog, ang amoy ng lupa at ang malamig na hangin tuwing dapit hapon. Pero may kakaibang lungkot na hindi ko maipaliwanag. Pagpasok ko sa lumang bahay, napansin kong marami na ang nagbago. May mga bahagi ng kinain ng panahon. May mga laala na tila kupasnan. Habang ako'y naglilibot, napadpad ako sa isang sulok na matagal nang hindi nagagalaw. Doon, sa ilalim ng isang lumang kahon, nakita ko ito. Ang maliit na truck. Medyo kupas na ang kulay, may mga bahagi ng nabali, at ang isang gulong ay halos hindi na umiikot. Pero sa sandaling hinawakan ko iyon, bumalik ang lahat. Ang amoy ng kahoy, ang ilaw ng gasera, at ang imahe ng aking ama, tahimik na gumagawa ng laruan para sa akin. Napaupo ako sa sahig. Hawak ang lumang laruan habang unti-unting bumibigat ang aking dibdib. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil sa realisasyon na may mga bagay pala na hindi kailanman nawawala. Mga simpleng bagay, mga tahimik na sandali, at ang pagmamahal na hindi kailanman kailangang sabihin. Sa gabing iyon, naupo ako sa labas ng bahay, sa parehong lugar kung saan ako dati nakaupo bilang bata. Hawak ko ang laruan, habang nakatingin sa langit na puno ng bituin. At doon ko naisip, hindi man kami nagkaroon ng maraming bagay noon. Binigyan naman ako ng aking ama ng isang bagay na mas mahalaga. Isang alaala, isang patunay ng pagmamahal, at isang piraso ng pagkabata na kahit kailan ay hindi mawawala. Habang ang hangin ay marahang humahaplos at ang gabi ay tuluyang yumayakap sa paligid, dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata, at sa katahimikan ng gabing iyon, muli kong naramdaman ang pagiging bata, tahimik, payapa, at buo. Hanggang dito na lang ang ating kwento ngayong gabi. Sana'y nagustuhan nyo ang kwentong ito. Ang kwentong ito ay inspired sa kwento ng aking asawa. Sana'y magsama-sama ulit tayo sa susunod pang mga kwento. Magandang gabi sa inyong lahat.